Hello, ang topic natin ngayon is for Electronics 1, Electronic Devices and Circuit Theory, which is simulan natin sa Semiconductor Materials and Properties, which is particularly intrinsic semiconductor. So, most ng mga electronic devices natin ay pinafabricate using semiconductor materials along with conductors and insulators. So para mas maintindihan natin yung behavior ng electronic devices sa circuits, intindihin muna natin yung characteristics ng semiconductor materials. So yung silicon, siya yung pinaka-common na semiconductor material na ginagamit sa paggawa ng semiconductor devices and integrated circuits. So, other semiconductor materials ay pwede ring gallium arsenide and related compounds kasi they are used para sa mga high-speed devices and optical devices. So, meron tayo ditong mga list ng some semiconductor materials. So, ito yung mga elements. Yung sikat, we have silicon and germanium. Kapag compound, yan, pinagsama na siyang dalawang elements. So, meron tayong gallium arsenide, gallium phosphide, aluminum phosphide, aluminum arsenide, indium phosphide. So ito yung mga sikat na semiconductor materials sa pagbuo ng mga electronic devices. Okay? Ang pinakasikat si silicon. Okay, so alamin muna natin or i-recall natin yung pinaka-structure ng atom para mas magets natin yung operations ng mga semiconductor devices. So, 'di ba sa atom, let's say we have here an atom of silicon, for example, or any other element. So, yung structure ng atom, meron tayong nucleus. So, nare-recall nyo pa ba? Meron tayong nucleus, tapos sa loob ng nucleus, meron tayong neutrons saka protons. Okay. Yung proton, 'di ba siya yung positively charged? Tapos yung neutron, uncharged or neutral lang siya. Nasa loob sila pareho ng nucleus. Tapos, meron tayong mga shells around the nucleus. So, depende sa element. Ito, pinakita lang natin, meron tayong few shells kung saan doon naman natin matatagpuan yung mga electrons. Right? So, ito yung mga electrons natin. So, yung atom, tandaan nyo, neutral yan. Diba? From chemistry, number of electrons is equal to the number of protons. Otherwise, kapag mas lamang na yung number ng electrons, ano na siya? Negatively charged na siya or magiging ion na siya. Right? Or kung mas lamang yung number ng protons, positive ion na siya. Okay, pero palagi, yung atom, it should be neutral. Number of electrons is equal to the number of protons. Tapos mahalagang concept dito is yung tinatawag nating valence electrons. So valence electrons, ito yung mga electrons in the outermost shell. So halimbawa dito, 'di ba meron tayong mga shell, yung pinakadulong shell, ito, yan yung valence shell, outermost shell. Tapos yung mga electrons dito sa outermost shell,
Yan yung tinatawag na valence electrons. Okay? So kapag semiconductor tayo, yung bilang ng valence electrons sa outermost shell is 4. Okay? So like yung silicon and germanium. So kasi 'di ba sa periodic table, kung meron kayong periodic table, elements in the periodic table can be grouped according to the number of valence electrons. So dito tayo sa kung meron tayo dito sa column 3 or group 3, ito yung mga boron, aluminum, gallium, indium. Meron tong mga valence electrons na 3. Tapos, sa column 4 or sa group 4, for example, we have carbon, silicon, germanium. Sila yung mga element semiconductor kasi meron nga silang 4 na valence electrons. Yan. Tapos, yung column 5 or group 5, meron tayong for example, phosphorus, arsenic, tsaka antimony. So, sila naman yung mga elements na merong 5 valence electrons. So later on, malalaman nyo na mahalaga yung number of valence electrons, nabawa nung group 3, 3, nung group 5, 5, kapag nagbuo tayo ng semiconductor device. Okay? So, i-combine natin yan sa silicon, germanium, or sila kasi yung dalawang sikat na semiconductor elements. Right? Okay, ngayon, consider natin etong silicon atoms. So, silicon talaga yung pinakasikat na ginagamit sa semiconductor devices kapag nagfa-fabricate tayo. Kasi napaka-abundant nito sa Earth, right? So, halimbawa, meron tayong 5 silicon atoms. So, magkakalayo pa sila, kunyari, non-interacting. Tapos, as Si atoms come into close proximity to each other, so meaning interact na sila, naging close na sa bawat isa, the valence electrons interact to form a crystal. So 3D talaga siya, which is sinatawag natin siyang tetrahedral crystal structure kung natatandaan nyo sa chemistry. Okay? Ito yung itsura, bumubuo siya ng tetrahedron. Tapos, ang nangyayari is nagkakaroon tayo ng covalent bonds. So, yung covalent bonds are formed when the valence electrons are shared between atoms. So, 'di ba, yung halimbawa itong mga silicon atoms, meron silang 4 na valence electrons. So, pag nagkaroon ng covalent bond, okay, ito yung magiging itsura. So, let's say pinagtabi-tabi natin tong 5 silicon atoms. Yan, magkakaroon ng bond, covalent bond, itong 5 silicon atoms natin na mag-share yung kanilang mga electrons. So, halimbawa, itong silicon atom na to, sa gitna, 'di ba may 4 siyang valence electrons. Ito yung denoted by this line. Kunyari mga valence electrons yan. Ito ring silicon na to may 4. Etong silicon may 4. Etong silicon may 4. So dahil nagkaroon na tayo ng covalent bond, makikita nyo, ito yung covalent bond na nabuo. Okay? Nag-share sila ng ng valence electrons, 'di ba? Nag-share. Tapos para tawag dito, para stable ang bilang na kinokompleto sa pag-share ng electrons is 8, 'di ba? So this is the octet rule. Atoms are most stable
when their valence shells are filled with 8 electrons. So pag binilang natin itong mga electrons inside the covalent bonds, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito pala 2D lang to. 2D of crystal lattice. Kasi talagang ano yan, 3D talaga siya, tetrahedral. Pero for the sake of illustration, mapakita natin yung 2D ng covalent bond. Ito yung itsura. Yan. So, hindi lang 5, pero kapag pinagsama-sama nyo lahat ng atoms, silicon atoms, marami pa yan. Right? So, marami silang mabubuong mga covalent bonds. Yan. So, dapat pag binilang nyo, yung number of valence electrons sa bawat bonds, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, sharing of electrons. Okay, so bonded talaga sila. Di ba? Ngayon, paano nangyayari na nagkakaroon tayo ng free electrons given na yung ating mga valence electrons is bonded with covalent bonding? Okay, kasi 'di ba kapag meron tayong mga free electrons, doon lang tayo magkakaroon ng current. Okay, pag nagstay sila sa bond, walang flow of electrons, wala tayong current. So, sa state na to, kung yung temperature natin is at 0 Kelvin, sabihin, wala pa tayong ina-apply na heat, or temperature is 0, each electron is in its lowest possible energy. Okay, state. Electrons will not move. So, wala silang thermal energy, enough thermal energy para umalis sa bond at mag-move, okay, from one position to the other. So, kaya dito sa state na to kung saan hindi nagmo-move yung mga electrons at temperature T is equal to 0 Kelvin, tinatawag na insulator yung silicon. Kaya siya tinawag na semiconductor kasi somewhat in between sa insulator at conductor, gitna. So kapag hindi pa nagmo-move yung mga electrons at T is equal to 0 Kelvin, tinatawag siyang insulator kasi wala nga tayong flow of electrons. That is, no charge flows through it. Okay, or electrons occupy the valence energy bond. So meron kasi 'di ba sa bawat, kanina dun sa drawing, dito sa bawat shell natin, meron yang energy. Okay? So kapag hindi pa nakaka-move yung mga electrons, okay, nasa bond pa sila, covalent bond, ang position nila is nasa valence bond. Okay, meron tayong valence bond, meron tayong EG, tinatawag EV, sorry. EV, ito yung boundary, maximum valence energy bond. Tapos meron din tayong minimum conduction energy band, EC. Okay. So ito yung maximum, tapos ito yung minimum. So mag-extend yung valence band dito, yung conduction band dito. Kaya ito yung maximum na valence energy band, tapos ito yung minimum. Tapos yung sa gitna nitong maximum valence energy band tsaka yung minimum conduction energy band, yan yung tinatawag nating band gap energy. Okay, so forbidden band gap, electrons are not allowed. So ito rin yung tinatawag nating minimum energy that electrons must gain to break the bond. So kailangan magkaroon ng thermal energy at least equivalent to EG. Okay, pwede mangyari yan, bawa magkaroon kayo ng yung surrounding yung nagbago yung temperature, tumaas from T is equal to 0 Kelvin, let's say naging nasa room temperature 300 Kelvin. So magkakaroon yun ng enough energy yung mga
electrons natin to break the bond. So mapupunta sila dito sa conduction band. Okay? So yung difference ng EC, minimum conduction energy band minus maximum valence energy band, yan yung band gap energy. Okay, ito yung minimum na energy na kailangan ma-acquire ng mga electrons para at least mapunta sila dito sa conduction band. Pag nasa conduction band na sila, malaya na silang makakagalaw doon sa lattice. Okay, makakita nyo na magkakaroon ng mga electrons na moving around the lattice. So, free electrons na sila. Okay? Pero kung wala pang na-apply or hindi pa nagkakaroon ng higher temperature than 0 Kelvin, insulator pa sila. Nandito pa sila sa valence band. Okay? Eto na, kapag T is greater than 0 Kelvin, electrons may gain enough thermal energy. Ayun. To break the covalent bond. So, kailangan niya talaga ng thermal energy. Actually, hindi lang naman thermal energy, pwede rin electric field, light energy. Okay? Pero for this example, at T greater than 0 Kelvin, electrons may gain enough thermal energy to break the covalent bond. So once Eg is gained, ito yung level na to, electrons are in conduction band. So mapupunta na sila sa conduction band wherein they can freely move and are now free electrons. Yan yung mahalagang term, free electrons moving throughout the crystal. The net flow of electrons generates current. So from the definition ng current sa circuits 1, diba, that's the movement of electrons. Yan. So once maka-acquire na ng enough thermal energy yung mga electrons natin, at T is greater than 0 Kelvin, magiging free electrons na sila. At yun yung magbubuo or makakabuo ng current. So for example, etong sa silicon natin, lattice, halimbawa, etong electron na to, nag-acquire ng enough thermal energy, so lalabas na siya sa bond. Okay? Let's say napunta siya dito sa position na to. So pag nag-move out from the covalent bond yung isang electron, mag-iiwan siya ng butas, bilog. So ito yung tinatawag nating hole. Okay, hole. Kapag nag-break sa bond, umalis sa bond yung isang electron, nag-move, aalis siya doon, mag-iiwan siya ng hole. So kung imagine niyo, let's say maraming electrons yung nag-acquire ng thermal energy to break the bond, makikita nyo, magkakaroon kayo ng movements ng electron. Halimbawa, ito mag-move dyan, mag-iiwan siya ng hole. Ito mag-move dito, mag-iiwan ng hole. Mag-move dito, mag-iiwan ng hole. Yan. So, ganon yung mangyayari. Magkakaroon tayo ng electron generation, electron and hole, free electron and hole generation. Okay? Kasi kapag umalis yung isang electron sa bond, mag-iiwan siya ng so laging pair, hole and electron. Okay? So by the way, yung insulators natin, medyo mataas yung kanyang band gap energy. 3 to 6 electron volt. Electron volt, ito yung unit natin for the energy. An electron volt is the energy of an electron that has been accelerated through a potential difference of 1 volt. So yung unit natin sa mga band gap energy is electron volt. So mataas yung sa insulators, nasa 3 to 6 electron volt. So ibig sabihin kahit magkaroon ng thermal energy enough increase of temperature, konti pa rin yung mga magiging free electrons natin. Okay, mahihirapan silang tumawid from valence band to conduction band.
Pero kapag semiconductor, yan, katamtaman lang naman on the order of 1 electron volt. So by the way, yung unit conversion natin for 1 electron volt is equal to 1.6 times 10 to the negative 19 joules. Yan. So kapag tumawid or nag-move yung electron from valence band papunta sa conduction band, nagkaroon tayo ng generation. Generation process of creating an electron in the conduction band and the positively charged empty state in the valence band. Okay, so yan nga, magiging hole to. Okay? Nanggaling dito yung electron, nag-acquire ng enough thermal energy, nag-move, lumabas siya sa valence band, nagpunta sa conduction band, so mag-iiwan siya ng hole. Okay? Yan. Yun yung tinatawag yung generation process. Okay? So note that the net charge in a semiconductor is 0. That is the semiconductor's neutral. Yung sinabi ko kanina, neutral palagi yung semiconductor. Lahat ng mga atoms natin is neutral. Number of electrons is equal to the number of protons. Okay, neutral pa rin. So if a negatively charged electron breaks its covalent bond and moves away from its original position, a positively charged empty state is created at that position. Yan. So, halimbawa, ito. Sige, dito. So, halimbawa, meron tayong initially electron dito. Magmo-move siya. Saan siya magmo-move? Siyempre, doon sa hole. I-fill niya yung walang electron, 'di ba? Ganun 'yon. Kung bawa, meron tayong electron dito. Tapos magmo-move siya papunta sa hole. I-fill niya yung hole. Hindi pwedeng magmo-move yung electron sa position na meron pang electron. Halimbawa, ganyan. Okay? Kailangan papasok or mag-fill yung free electron sa hole. Yan. Kailangan lagi free electrons ay mag-move sa hole. And then, kung gagalaw pa uli siya, nag-acquire ng enough thermal energy, pupunta uli siya sa hole. Okay? Yung walang electrons. Okay? And so on, hanggang makamove siya around the silicon crystal. So, ganun yung nangyayari, nag-iiwan ng positive charge. So, kung umalis, nag-break sa covalent bond yung electron, magkakaroon dito ng positive charge. Okay? Hole. Hole yung tawag doon. As the temperature increases, more covalent bonds are broken and more free electrons and positive empty states are created. Siyempre, so habang mas tumataas yung temperature, mas maraming electrons yung nagiging free, nag-acquire ng enough thermal energy to break the bond. Sa makita nyo, meron kayong yung maraming moving electrons, pair palagi yon. Once mag-move yung electrons, magkakaroon ng hole, kaya palagi pair yung electrons and hole. So the higher the temperature, mas maraming magiging free electrons and generated holes at the same time. So a valence electron that has a certain thermal energy and is adjacent to an empty state may move into that position as shown in figure below. So yun nga. So kung saang pinakamalapit or adjacent
na hole, yung electron na nag-break sa bond, doon siya pupunta. So, umalis itong electron dito, nag-iwan siya ng hole, pumunta dito, and then umalis uli, pumunta dito sa adjacent hole, and so on. So, mapapansin nyo, kumbaga, pwede nating isipin dalawa yung movements. Electron flow and hole flow. So, kung yung electron flow natin is pa ganyan, meron din kayong corresponding hole flow na pa ganito. So, kung pakaliwa yung electron flow, pakanan, pabaliktad, opposite yung hole flow. Okay? So, making it appear as if a positive charge is moving through the semiconductor. This positively charged particle is called a hole. In semiconductors, then, two types of charged particles contribute to the current. The negatively charged free electrons and the positively charged hole. Ayun. So, tatandaan natin, meron tayong i-consider na dalawang movements. Okay? Electron movements or free electrons tsaka hole movement. Yun yung mga na-create na hole nang mag-break sa bond yung electrons. Okay? Kapag mga negatively charged particle, yun yung electron flow. Kapag positively charged, yun yung hole. Actually, wala naman talagang hole. Kasi electrons talaga yung nag-move. Kaya lang natin inisip na ganito kasi nga, parang nag-move na rin yung mga hole kasi nag-move din yung electrons from one position to the other dun sa bawat hole. Okay? So, palaging opposite yung movements ng electron sa hole. Pero ang gagamitin natin, usually kasi conventional current flow is yung flow ng holes. Okay? Opposite doon sa conventional current flow is the electron flow. So this description of a hole is greatly oversimplified and is meant only to convey the concept of the moving positive charges. Okay, hindi naman talaga nagmo-move yung mga holes, it's the electrons. Okay, pero dahil parang nagmo-move na rin sila, kino-consider na rin natin yung hole flow. Okay. We may note that the charge of a hole has the same magnitude as the charge of an electron. Yes, same lang sila na ano ba yung electronic charge? 1.6 times 10 to the negative 19 coulomb. Positive nga lang si electron tapos negative si hole. Yan. So, next is yung concept ng concentration. So, the concentration or the unit is number of atoms or particles per cubic centimeter. Okay? Yan yung unit ng concentration natin. Of electrons and holes are important parameters in the characteristics of a semiconductor material because they directly influence the magnitude of the current. Siyempre nga naman, the higher the concentration ng mga electrons and hole, mas mataas yung current, 'di ba? Kasi sila yung nagke-create ng current, moving electrons. So the higher the concentration, the higher the current. The lower the concentration, the lower din yung current. Okay? So intrinsic semiconductor is a single crystal semiconductor material with no other types of atoms within the crystal. So yung example natin ngayon, which is the topic, intrinsic. Kasi purely silicon lang, 'di ba? Silicon lang siya, wala siyang kahalong ibang element. Which is kapag ganun yung case, kapag intrinsic semiconductor, hindi siya ganun ka-effective. Hindi pa siya ganun ka-effective maging electronic device. So later on, gagawa tayo ng doping. Magdo-dope tayo sa silicon, sa intrinsic semiconductor silicon ng other elements. Okay?
para mabago yung conductivity ng silicon. Kasi hindi siya effective kapag purely lang siya silicon as a semiconductor sa electronic devices. In an intrinsic semiconductor, the densities of electrons and holes are equal since the thermally generated electrons and holes are the only source of such particles. Siyempre, 'di ba, equal yung density ng hole sa electrons sa isang intrinsic semiconductor. Kasi yung electrons na nag-break sa bond, equally, gagawa rin siya ng isang hole. And so on with the other electrons. So kung ano yung umaalis na electrons sa bond, yun din yung bilang ng mabubuong hole. 'Di ba? Kaya they are equal, yung density ng electrons and hole. Therefore, we use the notation Ni as the intrinsic carrier concentration for the concentration of the free electrons as well as So isa na lang yung gagamitin nating formula para sa concentration ng hole saka electrons. Ni kasi nga equal lang sila. So concentration ng hole is equal to the intrinsic carrier concentration ng electron. Yung carrier, sila na yung mga free electrons and holes. Sila yung bubuo ng or sila yung gagawa, magke-create ng flow of current, yung mga moving electrons. So ito, tatandaan nyo to, yung formula natin, intrinsic carrier concentration denoted by N sub I is equal to capital B, capital T raised to 3 halves, E raised to negative EG over 2 KT. Ito yung mga definition sa formula. Yung capital B is the coefficient related to the specific semiconductor material. Tapos, EG is the band gap energy, yung pinakita natin kanina. Capital T is the temperature in Kelvin. And K is the Boltzmann's constant. 86 times 10 to the negative 6 electron volt per Kelvin. Tapos ito, mahalaga to, tandaan nyo, semiconductor constants, gagamitin nyo kapag naghahanap kayo ng intrinsic carrier concentration. So yung mga sikat na semiconductor yung kabilang dito, yung silicon syempre, gallium arsenide, and germanium. So kapag sa silicon, yung band gap energy niya or EG is 1.1 electron volt. Kapag gallium arsenide, 1.4 electron volt. Kapag germanium, 0.66. So pinakamataas si gallium arsenide. Pangalawa si silicon. Pangatlo si germanium. Ibig sabihin, mas less effort yung germanium to break in the bonds kasi mas mababa lang yung kailangan niyang EG, di ba? Tapos doon naman sa B, ang unit pala nung B, ito yung coefficient related to the specific semiconductor material, centimeter to the negative 3 or per cubic centimeter times Kelvin raised to the negative 3 half. So iba-iba rin sila. So sa silicon, ang B niya is 5.23 times 10 to the 15. Gallium arsenide, 2.10 times 10 to the 14. Tapos si germanium, 1.66 times 10 to the 15. Okay? So, ito yung gagamitin nating formula ngayon. So, para ma-illustrate paano gamitin yung formula, solve tayo ng example. Sulat muna natin. Direct substitution lang naman to. Calculate the intrinsic
carrier concentration in silicon at T is 300 Kelvin. So, room temperature. Ayan. So, ang gagamitin natin yung formula, Ni is equal to B times T raised to 3 halves e to the negative Eg divided by 2 times KT. So, take note, silicon tayo. Tignan nyo dito sa table yung value ng B for silicon. 5.23 times 10 to the 15. Substitute. 5.23 times 10 to the 15. Sige, check natin yung unit. Sulat natin. Cm to the negative 3 times Kelvin to the negative 3 halves. Times T. So, T natin is yung 300. 300 Kelvin raised to 3 halves. Tapos, E. Gurong natin. E raised to negative Eg. So, yung Eg for silicon is 1.1 electron volt. 1.1 electron volt divided by 2 times K. Boltzmann constant, approximately 86 times 10 to the negative 6 electron volt per Kelvin. 86 times 10 to the negative 6 electron volt per Kelvin. Urong natin. Times the temperature ulit, 300 Kelvin. So, ang matitirang unit dito, di ba, ang unit natin is sa concentration is number of atoms or particles per cubic centimeter. So, magiging ano to? 5.23 times 10 to the 15 centimeter raised to the negative 3 Kelvin raised to the negative 3 halves. Distribute nyo tong 3 halves. Bale, 300 raised to 3 halves. Kelvin raised to 3 halves. Then, dito naman, magiging e to the, so makakancel tong Kelvin. Tapos yung electron volt. Okay, so magiging unitless yung exponent. Negative 1.1 over 2 times 86 times 10 to the negative 6 times 300. So, kinancel ko na yung mga unit. Unitless na yung magiging exponent. So, makakancel to. Yung Kelvin. Kasi k to the negative 3 times k to the 3 halves, 0. K to the 0 or 1. Right? So, ang matitirang unit na lang talaga is cm to the negative 3. Okay. So, input nyo na lang yan sa calculator. 5.23 to the 15 times 300 raised to 3 halves e raised to negative 1.1 over 2 times 86 raised times 10 to the negative 6 times 300 equal. Okay. Approximately 1.5 times 10 to the 10. Ang unit is
per cubic centimeter. Or gawin ko na lang cm to the negative 3. Same lang naman yun. Ito, laging itong tatandaan, madalas itong gamitin at room temperature, yung intrinsic carrier concentration ng silicon is 1.5 times 10 to the 10 centimeter to the negative 3. Silicon to, silicon. Napakababa pa na yan. Kung i-compare nyo talaga sa conductor, mababa pa yan. Kaya nga, magkakaroon pa tayo ng tinatawag na doping. Okay, sige, next. Number 2, calculate din yung intrinsic carrier ano naman, tapos na yung silicon, gallium arsenide naman, and germanium at 300, at T is equal to 300 Kelvin. Sige, so dito muna sa gallium arsenide. For gallium arsenide, intrinsic carrier concentration. So same formula, B T to the 3 halves e to the negative Eg over 2 kT. Substitute natin. So for gallium arsenide, kabisado nyo lang dapat itong nasa table. Ang kanyang B is 2.10 times 10 to the 14. So wag ko nang lagay yung unit na dimensional analysis naman na natin, di ba? Palagi ang unit niyan is centimeter to the negative 3. 2.10 times 10 to the 14 times T, 300 raised to 3 halves, e to the negative. Ano yung band gap energy ng gallium arsenide? 1.4. Okay. 1.4 divided by 2 times 86 times 10 to the negative 6. Yun yung K times temperature 300. Ang unit nito is cm to the negative 3 din. So, input nyo lang sa kalit 2.1 times 10 to the 14 times 300 raised to 3 halves e raised to negative 1.4 divided by 2 times 86 times 10 to the negative 6 times temperature 300. Ayan. Approximately ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.8 times 10 to the 6 unit centimeter to the negative 3. Ito yung sa germanium. Gallium arsenide. Tandaan nyo to, constant to. Madalas siyang gamitin sa mga next problems. Tapos for germanium naman. Germanium, ang kanyang intrinsic carrier concentration. So same formula B. Hanapin natin yung B ng germanium. Okay, 1.66 times 10 to the 15. So same formula lang. 1.66 times 10 to the 15. Tapos, T raised to 3 halves, 300 raised to 3 halves,
e to the negative, ano naman yung Eg ni germanium? 0.66. 0.66 divided by, so same na dito, 2 times 86 times 10 to the negative 6 times T, 300. Baguhin ko na lang kaya 1.66 times 10 to the 15. Tapos yung eto babaguhin ko na lang as 0.66. Yan. 2.4 times 10 to the 13. Okay, so yan yung germanium. 2.4 times 10 to the 13 centimeter to the negative 3. Ito yung sa gallium arsenide. Ito yung sa germanium. Okay. Next problem. Number 3. Ito naman, ibahin naman natin yung temperature. Determine Ni for silicon, germanium, and gallium arsenide at so ibang temperature naman. T is 400 Kelvin. B, T is 250 Kelvin. Ayan. Dalawang temperature. So, sige, sa silicon muna tayo. For silicon, T is 400 Kelvin. So, Ni is, so, kopyahin na lang natin yung kanina sa silicon kasi same lang naman, di ba? Sige. Ito na lang, kopyahin ko. 5.23, yan yung B, times 10 to the 15. 5.23 times 10 to the 15. Tapos, yung temperature magiging 400 Kelvin. Then, e to the negative. Yung Eg ng silicon uli, negative. So, 1.1. 1.1 divided by 2 times K, which is 86 times 10 to the negative 6 times 400. So, 5.23 times 10 to the 15 times 400, raised to 3 halves. Ang gawin ko para isahan, gawin kong variable yung t. Gawin ko siyang t or x. So, solve ko na yung A and B for silicon. Silicon, okay. Yan. Gawin ko na lang siyang t para madali. Magkakalc na lang tayo sa calculus.
Okay, x tapos e raised to negative 1.1 2 times 86 times 10 to the negative 6 alpha x. Yan. Kakalko sa A, di ba 400? Okay, calc nyo yung in-input nyo sa 400. Ayan. So 4 point, ito yung sa A, 4.76 times 10 to the 12 centimeter to the negative 3. Tapos, yung sa part B, at T naman na 250 Kelvin. So, T is 250 Kelvin. Para mas madali na lang i-input. Calc na lang natin yung X, yan yung temperature na babaguhin. 250. Yan. So, that's 1 point, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1.61 times 10 to the 8. 1.61 times 10 to the 8. Yan. So, tapos na tayo sa silicon. Okay, next. Kay germanium naman. For germanium, so A muna, T is 400 Kelvin. Bale, Ni is, so, kopya natin yung kanina. Sa germanium, sa number 2, eto, diba? Ito yung kanyang B, ito yung kanyang Eg. Yan. Pero gagawin kong variable yung temperature. Para madaling, for the sake lang to na madaling i-input sa calculus. Yan. So, babaguhin din natin to. Yung una, yung B magiging 1.66 times 10 to the 15. Tas x raised to 3 halves temperature e to the negative 0.66. Yan. Tapos ikakalk natin sa yung 400. Yan. So 9.06 times 10 to the 14. Yan. Ito yung Ni ng germanium at T is 400 Kelvin. Tapos sa B, Ni ng germanium at T is 250. So, ikakalko na lang to sa 250 naman. Okay, 1.42 times 10 to the 12. 1.42 times 10 to the 12. Next, para naman kay gallium arsenide. For gallium arsenide, so A at T is 400 Kelvin. So, kopyahin na lang natin yung kanina. Gallium arsenide, ito. Ito yung B niya. Ito yung Eg. Tapos, gagawin na lang variable yung temperature.
So, babaguhin natin to yung B. $2.10 times 10 to the 14. Tapos x raised to 3 halves yung temperature. Tapos itong negative 1.4 baguhin natin. Ayan. Tapos ikakalk natin sa 400. Okay. So, ang sagot, 2, ilan to? 2.44 times 10 to the 9 cm to the negative 3. Tapos sa part B, at T is 250 Kelvin. So, babaguhin na lang natin or ikakalk ko na lang yung temperature. Calc at 250. Yan. Ilan to? 6.02. 6.02. 1.123. 6.02 times 10 to the 3. Centimeter to the negative 3. Okay, yan. Problem number 3. Okay, next problem number 4. Yan. Hanap tayong problem. Puro ano muna, intrinsic carrier. Concentration. Eto. A. The intrinsic carrier concentration in silicon is to be no larger than Ni 10 to the 12 cm to the negative 3. Determine the maximum allowable temperature. Tapos may part B pa. Repeat part A for Ni is 10 to the 9 centimeter to the negative 3. Yan. Okay, so baliktad to. 'Di ba? Ang nawawala dito is yung hinahanap is yung temperature given yung intrinsic carrier concentration. So sige, sa A muna tayo. So formula, Ni is equal to B times T raised to 3 halves e to the negative Eg over 2kT. So given yung Ni na substitute natin, silicon to 10 to the 12 equals, so B, ano yung B ng silicon kanina sa table? 5.23 times 10 to the 15.
yung nawawala, raised to 3 halves, e to the negative, so yung Eg ng silicon is 1.1 divided by 2 times 86 times 10 to the negative 6. Ito yung 2 kT. Yan. I-ship solve natin sa Calcu. Check natin kung kaya ni Calcu. Kasi hindi yan linear equation. Exponential yan. So, 10 to the 12 equals 5.23. Yan. 10 to the 12 equals 5.23 times 10 to the 15 times alpha x raised to 3 halves alpha e raised to negative 1.1 over 2 times 86 to the negative 6 times alpha x. Yan. Ship solve. Initial guess, kailangan medyo malapit. Siguro 300. Kaya-kayatan ni Calcu. Sige, medyo matagal siguro to. Mahirap kasi itong isolve. Ano to? Exponential. T raised to 3 halves, tas yung E, meron pa siyang T. Ganyan natin. Ayun, na-solve niya. So, T is approximately 367 Kelvin. Ayun. Tapos sa part B, ano naman, babaguhin yung Ni. Diba? Repeat part A, hanapin daw si T, pero yung Ni is 10 to the 9. So, Ni is 10 to the 9. So, same equation, ito rin, pero babaguhin yung nasa left side. 10 to the 9. Yan. Sige, baguhin na lang natin to. Na same na input ko lang. Yung left side lang yung babaguhin. 10 to the 9. Tapos, ship solve. Sige, initial guess uli natin 300. Medyo matagal to kasi exponential eh. Ayun. Kaya. Temperature is ilan? 268 Kelvin. Yan. Okay. Sige. Problem number 4. Sige, isa na lang. Number 4, number 5. Okay, calculate. So, same lang naman, calculate. Ni for silicon and GE.
T is 100 Kelvin. B. Okay, sige. So, ganun pa rin. Sige, para ma-master lang natin. Silicon muna tayo. So, silicon, ang kanyang Ni, again, formula is Bt to the 3 halves e to the negative Eg over 2kT. So, Ni, for silicon muna, B is 5.23 times 10 to the 15. Tapos gawin kong variable si T muna. Okay, for A tayo, T is 100 Kelvin. Para madaling i-input sa calcu. Tapos E to the negative, Eg ng silicon, 1.1 divided by 2 times K, 86 times 10 to the negative 60. Okay. Sige, input ko na lang ulit. 5.23 times 10 to the 15 times yung T gawin kong variable x raised to 3 halves. Then E raised to negative 1.1 2 times 86 times 10 to the negative 6 alpha x. Calc ko sa 100. Tama ba? That's 8.79 times 10 to the negative 10. Unit palagi is cm to the negative 3. Tapos sa part B, ang temperature naman is 500 Kelvin. So, i-calc ko na lang sa bagong T. Calc, X yon yung T. Gagawin ko namang 500. Okay. 1.63 times 10 to the 14 centimeter to the negative 3. Okay, next. So, si silicon pa lang yon, si germanium din daw. For germanium, sige, A, 40 is 100 Kelvin. So, Ni is, so ano yung B ni ni germanium? Kanina, that's 1.66 times 10 to the 15. Yung B ni germanium, okay, dito sa formula. Tapos, variable T raised to 3 halves e to the, ano yung Eg? Eg ni ni germanium kanina, diba, 0.66. So, negative Eg, 0.66 over 2 times K, 86 times 10 to the negative 6 times T. Ayan. So, baguhin na lang natin to, yung una, yung umpisa, yung B, 1.66 to the 15. Tapos, yung negative 0.66. Yan. Tapos, ikakalk ko na lang siya, calc dun sa temperature na 100. Okay, ang baba. 35.92. 35.92 centimeter to the negative 3. Tapos, B at T is 500 Kelvin naman. Yan. So, Ni, ikakalk ko na lang siya sa 500. Ayan. 8.62
times 10 to the 15. 8.62 times 10 to the 15 centimeter to the negative 3. Ayan. So, yan, ganyan maghanap ng intrinsic carrier concentration. So, tandaan nyo lang tong formula. Ni is equal to Bt raised to 3 halves e to the negative Eg over 2 kT. So, ang sikat na semiconductor lang naman, usually, silicon, gallium arsenide, tsaka germanium. So, kailangan kabisado niya lang tong nasa table. Yung Eg nila, tsaka yung capital B. Okay? So, siguro hanggang dito muna. Ang topic natin na-discuss ay ano pa lang, intrinsic semiconductor. So, ibig sabihin, purely, ano pa lang siya, purely silicon. Okay? Next, siguro discuss natin is extrinsic semiconductor. Yun na yung magkakaroon tayo ng doping. Okay, magkakaroon ng N-type, P-type semiconductor. So, abangan nyo. Sige, so, follow nyo lang ako dito sa ating account and subscribe kayo sa ating channel, Engineered Math, YouTube channel. Ililink ko lang sa description yung mga past video tutorials natin. Okay, tsaka yung pinaka-playlist na lang din dito sa LX1, Electronic Devices and Circuits Theory, para mapanood nyo lahat ng video tutorials natin simula sa umpisa hanggang sa dulo. Okay, para pag kailangan nyo mag-review or gusto nyo mag-advanced study for LX1, panoorin nyo lang yung playlist natin sa YouTube. Okay, good luck sa mga nagte-take ng LX1. Kayang-kaya nyo yan. Mag-aral lang mabuti. Solve lang ng maraming problems. Sige, see you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye!